Ako si Maria at ito ang aking kwento. Felicity, anak, please. Magising ka na. Miss na miss ka na ni mommy mo. Hawak ni Patricia ang kamay ni Felicity habang nakaupo sa gilid nito. Tuwing bantay niya ang anak, ganun lang ginagawa niya. Di niya iniiwan ang tabi ng anak dahil ayaw niyang mamalik mata at makitang gising na ito. Gusto niya siyang unang bubunga dito sa oras na magising si Felicity. Siyempre, ayaw niyang si Elvira yon dahil siya lang ang ina ni Felicity para sa kanya. Pinisil niya na marahan ng kamay ng anak pagkatapos ay hinalikan yon. Alam niya sa sarili niya siya ang may kasalanan kung bakit nagkakaroon sa Felicity, pero pilit niya yung kinakalimutan lalo na't wala namang ibang nakakaalam kung bakit biglang inatake sa pusong anak. Safe para sa kanya, nataas noong maglakad at i-claim ang kanyang anak. Ang dinadalangin niya lang na sana makalimutan ni Felicity ang nangyari bago ito atakihin sa puso dahil kung hindi, sigurado siya lalayo rin to sa kanya. Sa bagay, hindi siya papayag dahil siya pa rin ang legal na ina nito. Maya-maya pa ay naramdaman na niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone kung kaya't binitawan niya muna ang kamay ng anak at tinignan ang kanyang cellphone. Napangiti siya na mabasa ang message na yon. Pagkatapos pinatay mo rin yun at ibinalik sa kanyang bulsa. Mula yun sa kanyang inan nagsasabi na utusan niya na ang tatlong lalaki na matagal niya nang pinapakilos para alisin sa landas nila si Elvira. Muli, hinawakan niya ang kamay ng anak at tinalikan iyon. Magkakasama na tayo habang buhay, anak. Ako na ang kikilalanin mong ina. Hindi ako papayag na si Elvira ang kilalanin mong ina mo. Ang di alam ni Patricia, gumalaw ang daliri ni Felicity sa kabilang kamay dahil sa sinabi niyang iyon. Dahil ang totoo, naririnig lahat ni Felicity yung mga tao sa paligid niya, ngunit wala lamang siyang malay. Katulad ng sabi ng doktor, kausapin lang to ng kausapin at kapag ayos na ang bata, babalik na muli ang ulirat nito. Samantalang sa lugar ko sa napapaligiran si Elvira ng tatlong lalaki, hindi siya nagdalawang isip itulak ang isang lalaki papunta sa kasama nito. At dahil malakas si Elvira ay nagawa niyang patumbahin ang dalawa. Nagreklamo ang dalawang natumba sa sahig habang ang isa ay nagulat sa nangyari. Kinuha yon pagkakataon ni Elvira para tumakbo papalayo sa mga to. "Hoy, bumalik ka dito!" Sigaw na isa pagkatapos niyang tulungan ang dalawa niyang kasama na natumba at hinabol na siya. "Nakakainis? San-san ka kasi dinadala ng paa mo?" Sabi ni Elvira sa kanyang sarili habang tumatakbo, panay ang tingin sa likuran niya. Narealize niyang mas babagal siya kung panay tingin siya sa kanyang likuran, kung kaya ngayon walang lingon na siyang tumatakbo. Pero mas lalo nagpainis sa kanya ay hindi niya kilala ang lugar na tinatakbuhan niya, kaya hindi niya alam kung napapaliw na ba siya o malapit na sa pinaka-hotel. Ayun! Sigaw ng lalaking rinig na rinig niya dahil nag-e-echo yon. Sa gubat na rin siya napunta at nawawalan na siya ng pag-asa na tama ang natakbuhan niya. Pero umaasa pa rin siya na meron siyang makakasalubong na tutulong sa kanya. "Johannes, help me!" Bigla na lang niyang nasigaw sa kanyang isipan dahil ramdam niya na ito lang ang makakatulong sa kanya sa ganong pagkakataon. "Are you okay, Johan?" Takang tanong ni Bradley nang biglang mabalisa si Johannes habang nag-uusap ang mga ito. "Ano ka ba? Makikita kayo ni Elvira." Na maya-maya lang, natatawang sabi ni Angelo dahil ilang minuto na lamang naman bagong oras ng pagbabantay ni Elvira sa kanilang anak. "I don't know pero may kakaiba ako nararamdaman." Kunot noong sabi niya. Nagkatinginan si Angelo at Bradley dahil sa sinabi niyo ng kanilang kaibigan at sabay na nagkibit balikat. Biglang tumayo si Johannes na ikinatingin ng dalawang ito ngayon. Meron silang 2 hours na meeting kung kaya pagkatapos na niyon saka na makikita si Elvira. 3 minutes na lang magbabantay na si Elvira kay Felicity at sigurado siya nasa room na ito ng bata. Inaantay na lang ang pag-alis ni Patricia. "Pupuntahan ko si Elvira?" Di na inantay ni Johannes ang sasabihin ng dalawa dahil dalidani na siyang pumunta sa ospital. Pinalipad niya ang kanyang sasakyan at dahil malapit lang ang cafe na kinaroroonan nila, sumakto sa 5 minutes after ng time sa pagbabantay ni Elvira sa anak. Nang buksan niya ang pinto, naabutan niya doon ang ina ni Elvira na ikinataka niya. "Tita, where's Elvira?" Agad na tanong niya dito. "May inasikaso daw siya. Nag-text sa akin ako daw muna magbantay kay Felicity."
Pagkasabi ni Edna noon, agad nang lumabas si Johannes mula sa silid ng anak at agad tinawagan si Angelo. Elvira is missing. Tingnan niyo ang CCTV kung saan siya nagpunta. Huwag na huwag niyong ipapaalam sa ibang nawawala siya. Kailangan ko ng sagot pagbalik ko dyan sa cafe. Pagkasabi ni Johannes noon, binaba niya na ang tawag at tumakbo na upang mapabilis siya. Tamang hinala niya. Nawawala nga ang babaeng mahal niya. Wait for me, wife. Hahanapin kita. Nakatago si Elvira sa isang malaking damo na naroon sa gubat. Mabuti na lang merong liwanag ng buwan dahil kung hindi malamang kanina pa siya nadapa sa pagtakbo mula sa humahabol sa kanya. Sinubukan niya makiramdam sa paligid kung meron bang ibang tao doon na maaaring tumulong sa kanya, ngunit wala siya maramdaman kahit na ano. Tayong ang humahabol lang sa kanyang nararamdaman niya at papalapit na mga to sa kanya, kaya't ang ginawa niya, tumakbo siyang muli papalayo sa mga to. Ayun! Dinig niyang sigaw ng isa sa mga to, kung kaya mas binilasan pa niya ang takbo papaalis. Katulad kanina, walang lingon-lingon. Hanggang marinig niya ang tunog ng alon, ibig sabihin, malapit na siya sa tabing dagat. Oras na makapunta siya ng tabing dagat, doon, maaari na siyang tumakbo pupunta sa resort since iisang way lang naman yon. Nang makalabas sa may tabing dagat, hindi siya nagdalawang isip. Tumakbo siya na mabilis. Tira na isa-isang movie sila dahil isa pang paghabol sa kanya ng mga to. Laking pasalamat na lang niya at walang kahit anong dala ang mga to na barel. Hoy! Huminto ka, Elvira! Napalingon si Elvira sa mga to dahil tinawag siya nito sa kanyang pangalan. Paano nalaman ng mga to ang pangalan niya, hindi ba? Kung nagkataon lang na nakita siya ng mga to, hindi dapat siya kilala. Pero alam ng mga to ang pangalan niya. Patricia! Sigaw niya sa kanyang isipan. Walang ibang tao na alam niya na gagawa ng ganoong bagay sa kanya dahil doon pumalibot ang inis sa kanyang katawan. Kung si Patricia nga ang may kagagawan ng bagay na iyon, malamang na gusto ng babae na maalis siya sa landas nito para ang totoo masolo niya na ang anak nito. Lalong-lalo na si Johannes. Di kalayuan sa kanila may nakita siyang anino at alam niya merong tao. Makakahingi rin siya ng tulong dito, ngunit kung hihingi siya agad ng tulong, tatakbo ang tatlong lalaki at hindi niya malalaman kung sino nagpadala sa mga to para kunin siya. Sa kabaling parte naman, iisip niya na kung haharapin niya mga to at kakausapin ng malakas, maririnig pa rin sila ng mga taong naroon at matutulungan siya. Makakausap na niya ang tatlong lalaki, makakahingi pa siya ng tulong. Dahil doon walang pagdadalawang isip si Elvirang humarap sa mga to. Sino nagpadala sa inyo para kunin ako? Sobrang lakas ng sigaw niyang yon para masiguro niya, dinig ng mga taong malapit sa kanila ang boses niya. Ngunit ang tatlong lalaki hinihingal pa nang huminto sila na tila nakipag-marathon. Bakit ang bilis mong tumakbo? Sandali, magpapahinga muna kami. Hingal na sabi nito na kinantaas pa ng kilay niya. Kung mandurukot ang mga to, dapat fearless sila at walang kinatatakutan. Mukhang maling tao ang mga nakuha ng kanyang ate Patricia. Gusto niyang matawa sa isipin yon, ngunit nabigla siya na mayroong bumulong sa kanyang likuran. Miss, kailangan mo ba ng tulong? Nanayo ang balahibo niya at sisigaw na sana dahil sa gulat. Mabuti na lang natakpan agad ng lalaki ang bibig niya. Hush! Hindi rin na napansin nandito ako. Mabuti yon para mailigtas kita. Dahil doon nakita niyang anino na di kalayuan sa pwesto nila kanina. Ang bilis naman itong nakarating sa pwesto nila. Pero di na yun mahalaga kay Elvira. Ang mahalaga ngayon, meron na siyang tagapagligtas. Pero bago yun, meron siyang gustong malaman mula sa misteryosong tatlong lalaki na gusto siyang habulin. Lalapit ako isa sa kanila para makita kong mukha niya pagkatapos. Ikaw naman susulpot ka agad, okay? Mahinang bulong niya rito. Copy. Tipid pang sabi nito at binitawan na siya ng lalaki. Pagkatapos mabilis ang kilos niyang lumapit sa mga to. Hoy! Gulat na sabi ng lalaki pagkatapos niyang alisin ang hood ng jacket nito. Natigilan naman si Elvira na makita niya ang mukha ng lalaki dahil namumukhaan niya ito. Hindi niya makakalimutan ang mukha nito. Ikaw? Mahinang sabi niya dito at nanlaki ang mata ng lalaki. Who are you? Bakit niyo siya hinahabol? Sakto biglang sumigaw ang lalaki na kumausap sa kanya, kung kaya't mabilis pa sa 4:00 nawala ang tatlo sa paningin niya na tila walang nangyari. Naiwan sila doon at tahimik at di na rin siya makapagsalita dahil sa kanyang nalaman. Miss, ayos ka lang ba? Doon lang siya natauhan sa tanong ng lalaki at napalingon siya dito.
Oo, ayos lang ako. Ngiting sabi niya rito at natigilan. Bakit? Dahil sa gwapo nito. Maputi ang lalaki, singkit. Meron dimples kahit na magsasalita lamang to. Alam niya meron tong ibang lahi lalo na't halatang halata iyon. Matangkad din to tingin niya at konti na lamang maabutan niya na sa Johannes. Pero mas matangkad pa rin ang dating asawa at mas pogi. Nagulat siya sa naisip na yun at agad na napailing. Bakit nga ba niya iniisip ang ganong mga bagay? Thank you sa pagligtas sa akin. Ako nga pala si Elvira, ikaw ba? Nilahad niya ang kamay sa lalaki at doon, sumili lalong dimples ito at sumingkit ang mata dahil ngumiti ito sa kanya. I'm Daniel. Nice to meet you, Elvira. Johan, nalaman mo na ba sa kambal kung may boyfriend na si Elvira? Napahinto sandali sa Johannes sa kanyang pagtipa sa laptop, ngunit maya-mayari nagpatuloy siyang muli. Sabi ng kambal, wala daw. Taas noong sagot nito sa kaibigan na kinapigil ang tawa ni Bradley na siyang nagtitipa rin sa laptop. Actually, 3 silang tumitipa ngayon sa laptop para hanapin si Elvira. E di mabuti, so anong plano mo? Napaisip si Johannes dahil sa tanong ni Angelo, ngunit ayaw niya muna itong isipin hanggat di nakikita ang babae. Sobrang nag-aalala siya rito, lalo na't ayaw niyang malala nitong muli sa landas niya. Tsaka na muna natin pag-usapan yan kapag nahanap na natin siya. Gusto niya mabawi niya muli si Elvira, ikasal silang muli at maging masayang pamilya. Alam niya at ramdam niya mahal pa rin siya nito. Sa sinabi niyang yon, tumango na lamang si Angelo, pinagpatuloy ang kanilang paghahanap dito. Tahimik lamang silang kumilos, walang ibang nakakaalam na nawawala si Elvira. Ayaw nila magkagulo mga kasama, lalo na mga anak nila ni Johannes at Elvira. Dahil siguradong lalaki mag-aalala mga to, hanggang sa nakita rin nila sa CCTV kung saan nagpunta si Elvira kung kaya. Dali-dali silang umalis sa cafe na yon, nagpunta sa tabing dagat. Di na bumalik si Elvira kahit sigurado sila merong masamang nangyari dito. Tahimik ang tatlo habang naglalakad kung saan dumaan si Elvira at lihim na nakanda ang kanilang mga sandata sa likuran. Sanay sila sa mga ganong sitwasyon kung kaya chill lamang sila, pero ang kaibahan lang hindi si Johannes. Sa kanilang tatlo, si Johannes ang pinaka-chill at walang pakialam sa kanilang mga laban na ganoon. Ngunit dahil si Elvira ang pinag-uusapan, kanina pa to hindi mapakali. Alam yon ni Angelo at Bradley dahil hindi nila makausap na maayos ang kaibigan, samantalang hindi naman ito ganon. Tayong tunog ng araw na lamang ang narinig mula sa paligid at meron din sila na dalang mga ilaw. Pero maliwanag naman ang buwan kaya walang problema. Hanggang meron silang makitang papasalubong sa kanilang may dala na flashlight. Elvira? Si Elvira nga. Bulalas ni Angelo at doon na tumakbo sa Johannes palapit sa babae. Niyakap to na mahigpit. Natigilan si Elvira na yakapin siya bigla ni Johannes na nabukaan niya habang papalapit sa kanya. Isa pa alam niya ang amay ng lalaki kaya kahit malayo pa ay alam niya na papalapit sa kanila ito. Where did you go? Bakit basta ba sa kanilang umalis na mag-isa? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod pa na tanong ni Johannes na siyang kinatigal ni Elvira. Di naman niya akalain na ganoon karaming tanong ang itatanong nito sa kanya. Samahan mo pa na kitang-kita niyang pag-aalala sa mukha nito. Okay lang ako, Johannes. Sagot niya at malumaning na inilayo ang lalaki mula sa pagkakayakap nito sa kanya. Are you sure? Sinong humabol sa'yo? Sinong sumubok na ipahama ka? Nagulat si Elvira dahil paano nalaman ng lalaki ang nangyari sa kanya, lalo na nga at silang dalawa lang naman ni Daniel nakakaalam sa nangyari. Anong sinasabi mo? Maang-maangan pang tanong ni Elvira. Sakto ng mga oras na yon merong ideya na pumasok sa kanyang isip at agad na napakalaki ng ngiti sa kanyang labi. Hindi naman ako napamahal dahil lumabas ako kasama ng boyfriend ko. Hinila ni Elvira sa papalapit sa kanya. Pinulupot ang mga braso niya sa braso nito. Daniel, meet Johannes. Angelo and Bradley. Magkakaibigan sila. Siya yung kinukwento ko na ama ng mga anak ko or yung ex-husband ko. Pagkasabi nga ni Elvira noon ay tumingin siya kay Daniel at pinanlaki niya ito ng mga mata. Yes, I'm Daniel. Nice meeting you. Tayong naisagot ni Daniel at kinamayan ang mga ito.
Tanong ni Johannes lamang ang hindi nakapag-shake hands sa kanya. Ang totoo niyan dahil sa amoy ni Johannes, nalaman kaagad ni Elvira na paparating na ang mga to. Doon kinausap niya agad si Daniel at sinabi niya ang plano niya na matanggap itong boyfriend niya. Hindi naman nakasagot pa si Daniel pero mabuti nilang pumayag daw sa kanya. Si Angelo at Brady naman nag-aalala lang nakatingin kay Johannes. Ang pagkakaalam nila walang boyfriend si Elvira pero ngayon eto may pinakilala na siya. Sigurado sila maaaring sumabog ang kaibigan anumang oras. Johannes, kumalma ka lang. Lapit na bulong ni Angelo sa kaibigan. Kapag buong pangalan nito ang tinawag nila sa kaibigan, ibig sabihin, seryoso mga to. Nakita nilang lalong humipit ang pagkakakayom ng kamao ni Johannes dahil sa sinabi ni Angelo. Hindi mo binabantay ng anak natin ngayong gabi para lang kitain ng boyfriend mo? Napaka-irresponsable mo naman. Pagkasabi ni Johannes noon agad siyang umalis sa lugar na yon, kaya walang nagawa si Angelo at Bradley kundi sumunod dito. Bigla na nanghina ang tuhod ni Elvira. Sa nangyari, mabuti na nga lang at nasali siya ni Daniel. Elvira, okay ka lang ba? Alalang tanong nito. Na siyang kinatango na lang muna ni Elvira. Tahimik na inihatid ni Daniel si Elvira papunta sa ospital. Hindi naman nagsalita si Elvira kung kaya hindi na rin nagsalita pa si Daniel dahil alam niya na maraming pumapasok sa isip nito. Nandito na tayo, Elvira. Natauhan naman si Elvira nang marinig niya iyon mula kay Daniel at pagtingin niya sa kanyang harapan nakita niya ng entrance ng ospital. Agad siyang napalingon kay Daniel at agad sinabi dito ang iniisip niya dahilan para matahimik siya. Daniel, sorry kung nadamay kita sa gulo ng buhay ko. Pero, pwede bang magpanggap ko muna ng boyfriend ko for a while? Diretsong sabi ni Elvira na siyang hindi agad kinasagot ng lalaki. Kanina pa kasi yon iniisip ni Elvira, lalo pat nasaktan din siya sa sinabi ni Johannes sa kanya kanina. Though naintindihan niya naman to dahil ibang information ang sinabi niya rito. Ayaw niya lang mag-alala ito, lalo na nga't nalaman ito agad na nawawala siya at muntik nang mapahamak. Doon pa lang mas lalong tumitibok ang puso niya para sa dating asawa, kaso nandun pa rin ang pagdududa. Mahabang panahon silang hindi nagkasama o nagkausap, man lamang. Pagkatapos ang buong alam pa niya, niloko lamang siya nito at pinagdaroan. Siyempre, hirap siya na mag-adjust sa situation niya ngayon. Bakit mo kailangan gawin yan, Elvira? Kita ko naman sa mata mo na mahal mo ang dati mong asawa. Ha? Gulat na sabi ni Elvira nang marinig niya ang sinabing iyon ng lalaki. Nang mawalan ka ng balanse kanina, kita ko paano ka masaktan habang nakatingin sa papalayong Johannes kanina. Natahimik si Elvira dahil sa sinabi ni Daniel, napaiwas na lamang ng tingin. Hindi niya inakala na malakas ang pakiramdam nito at mapagmasid. Narinig niya pa ang pagbuntong hininga ng lalaki at tinapik ang kanyang braso. Huwag mong hayaang magsisika sa huli, lalo na kung mawala pa siya sa'yo. Ang trust na na-earn niya kung kikilalanin mo siya, pero kung patuloy mo siyang ilalayo, wala kang makukuhang sagot. Mahaba at makahalugang sabi ni Daniel na ikinamangha ni Elvira. Habang nakatingin dito, binigyan lang siya ng lalaki ng malaking ngiti pagkatapos ay meron na iniabot sa kanya na calling card nito. Call me if you need my help to pretend as your boyfriend pero pag-isipan mong sinabi ko sa'yo. Yun lamang ang sinabi ni Daniel sa kanya at iniwan na siya doon. Naiwang tahimik at nakatingin lang si Elvira sa calling card na iniwan ng lalaki sa kanya. Elvira, hindi ka nagbabantay kay Felicity? Gulat na sabi ni Kara nang maabutan nila ni Rachel ang kaibigan. At umiinom ka pa, may problema ba? Dagdag na sabi pa ni Rachel na makitang hawak itong alak. Agad tumabi ang dalawa sa kanya. Katatapos na mag-asikaso tungkol sa kaso na isasampa nila kay Patricia. Sakto na abutan nila si Elvira sa room nito. Di sumagot si Elvira sa tanong nila at nagpatuloy sa pag-inom ng alak. Hoy te, sagutin mo naman kami, anyari sa'yo at nainom ka? Pigil na sabi ni Rachel sa kaibigan at nalayo ang alak sa kanya. Wala na ring choice si Elvira kundi sabihin ng totoo sa mga to. Si Johannes kasi. Pabitin na sabi niya. Ano? Sabay na sabi ng dalawa. Kasi muling pabitin na sabi niya. Isa pang ano mo, kukutungan na kita. Ines na sabi ni Kara na kinatawa na mahina ni Elvira.
Iniinis nilang talaga ang dalawa. Naguguluhan kasi ako sa nararamdaman ko tungkol sa kanya. Sagot niya na kina-appear ng dalawa sa isa't isa, sabay sabi ng, "Finally!" Gulat na napatingin si Elvira sa dalawa dahil sa naging reaksyon ng mga to. "Anong finally?" Tanong niya na kinatingin ng dalawa dito. "Finally kasi iniisip mo na rin na may nararamdaman ka pa rin para kay Johannes?" Sagot ni Kara at napairap pa ito. "Ha?" Di makapaniwalang sabi ni Elvira. "Elvira, kaibigan ka namin. Basang-basa ka naming dalawa ni Kara. Ultimo kapag natatay ka, alam namin. Kaya nang malaman namin pare-pareho ang totoo, na di talaga ginusto ni Johannes na makipaghiwalay sa'yo. Kita namin na wala yung pumipigil sa nararamdaman mo sa kanya, dahil hindi nga naman nawala ang pagmamahal mo sa dati mong asawa." Natigilan at napakurap na lamang si Elvira dahil sa mahabang sinabi ni Rachel sa kanya. Pareho sila na sinabi ni Daniel sa kanya, kung kaya't dahil doon, napapaisip na rin siya sa tunay niyang nararamdaman. Mahabang katahimikan ang pumalibot sa kanilang tatlo. Nagpatuloy na rin ang inuman at this time kasama ng dalawa. Hinayaan muna nila si Elvira mag-isip sa nararamdaman nito ngayon. Alam naman nila na marirealize din ito na babae dahil matalino ito. "Natatakot kasi ako eh. Ang tagal naming hindi nagkasama at magkausap. Di ko alam kung siya pa rin bang asawa ko noon na kabisado ko." Bigla na lang niyang sabi sa mga ito. "Elvira, naiintindihan ka namin. Lalo na kung gaano ka nasaktan sa nangyari 6 years ago. Pero malalaman mo ba ang sagot dyan kung hindi mo susubukan at aalamin?" Again, narinig na naman niya ang katulad ng sinabi sa kanya ni Daniel, kung kaya't natahimik na lamang siyang muli. Isa pa, magigising na si Felicity. "Gugustuhin mo ba na broken family kayo katulad ng nangyari sa'yo?" "Hindi." Agad na sagot ni Elvira kay Kara sa sinabi nito. "See? Matalino ka, Elvira. At alam namin na alam mo na ang tama at mali. Kapag naguguluhan ka, magsabi ka lang sa amin at papayuhan ka namin." Dahil sa sinabi ng mga to sa kanya, natauhan si Elvira. Ngayon, mas alam na niya ang gagawin niya. At dahil iyon sa dalawang kaibigan at kay Daniel. "Thank you, girls." Biglang yakap na sabi niya sa dalawa na ikinatawa naman ng mga ito. "So, anong balak mo?" Maya-maya tanong ni Rachel nang humiwalay sila sa yakapan. Biglang napangisi si Elvira nang makaisip siya ng magandang plano. "Ganito, pagsasilosin ko si Johannes," katulong si Daniel, at doon sinabi niya sa mga ito ang plano niya.